Anumang maisip at paniwalaan ng isip ng tao, kaya niyang abutin. Parang walang katotohanan ang pahayag na yan, hindi ba? Kung ganoon lamang kadali, bakit milyon-milyong tao ang nananatiling nakakulong sa trabahong kinasusuklaman nila, nababaon sa walang katapusang utang, at nasa mga relasyong walang kabuluhan? Ang totoo, karamihan sa mga tao ay naghihintay na dumating ang tagumpay bago sila kumilos tulad ng isang matagumpay na tao. Ngunit pinatunayan ni Napoleon Hill na eksaktong kabaligtaran ang nangyayari. Ngayon, matutuklasan mo kung paano kumilos tulad ng isang taong matagumpay na, at baguhin ang iyong buhay sa loob lamang ng ilang araw. Ilang beses ka nang naghintay na maramdaman mong handa ka bago gumawa ng mahalagang hakbang sa iyong buhay. Marahil para humingi ng dagdag sa sweldo, magsimula ng negosyo, o mag-enroll man lang sa isang kurso na makapagpapabago ng iyong karera. Ang hindi halos napapansin ng karamihan ay hindi kailanman nauuna ang kahandaan bago ang pagkilos. Hindi ka muna nakakaramdam ng kumpiyansa bago kumikilos ka, at mula doon, isisilang ang kumpiyansa. Tinatawag ito ng agham na self-perception theory, at iyon din ang sinabi ni Napoleon Hill ilang dekada na ang nakalipas. Hindi nauuna ang kapanatagan, ito ay bunga ng pagkilos na parang ikaw na ang taong nais mong maging. Para bang kailangan ng utak ng konkretong ebidensya para maniwala sa isang bagong identidad, at ang ebidensya na yon ay hindi mga kaisipan, kundi mga pag-ugali. Isipin ang isang taong nangangarap na ma-promote, ngunit nananatiling nakaupo ng tahimik, naghihintay ng utos, nagbibihis ng kaswal, at walang ipinapakitang inisyatibo. Paano titingnan ang taong iyon? Palaging bilang isa lamang sa mga empleyado. Ngayon, isipin ang kaparehong individual na nagsisimulang kumilos tulad ng isang pinuno, malinaw na nagpapahayag ng mga ideya, naghahanap ng solusyon sa halip na basta ituro lamang ang mga problema, nagbibihis ng propesyonal, at nagpapakita ng kumpiyansa. Ang kapaligiran sa paligid ay hindi maiiwasang magsimulang tumugon ng iba, dahil ang pag-ugali ang humuhubog sa persepsyon, at ang persepsyon ang nagbubukas ng mga pintuan. Ito ang susi na hindi pinapansin ng napakaraming tao, nakulong sa ideya na kailangan muna nilang makamit ang tagumpay bago sila magmukhang matagumpay, samantalang sa totoo lang, eksakto itong kabaligtaran. Naunawaan ito ni Muhammad Ali matagal na bago pa niya nakuha ang kanyang mga championship belt. Sasabihin niya, ako ang pinakamahusay. Hindi iyon pagmamataas, iyon ay kumbiksyon. Inulit niya ito, pinaniwalaan, at higit sa lahat, kumilos na parang isa na siyang kampiyon. Ang resulta, yumukod ang mundo sa kanyang katiyakan. At marahil iniisip mo, hindi ba yun panlilin lang sa sarili? Hindi, dahil hindi ito pagkukunwari, ito ay pagsasanay ng isip. Itinatala ng iyong utak ang mga pag-ugali bilang ebidensya, at nagsisimulang lumikha ng isang bagong panloob na salaysay. Ito ay isang proseso ng pagreprogram. Maging ang paraan ng iyong pananamit ay nakakaapekto sa prosesong ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong nagbibihis ayon sa posisyong nais nilang makamit ay nakakaramdam ng mas malaking kumpiyansa, nakikita bilang mas may kakayahan, at nagpapataas ng kanilang produktibidad. Para bang ang pananamit ay isang psikolohikal na gatilyo na nagpapatibay sa identidad na iyong itinatayo. Tanungin mo ang iyong sarili, kung gigising ka bukas na ikaw na ang pinakamatagumpay na bersyon ng iyong sarili, paano ka magbibihis? Paano ka makikipag-usap sa mga tao? Anong mga desisyon ang gagawin mo? Ang ganitong uri ng simpleng pagtatanong ay maaaring ganap na muling tukuyin kung paano ka kumikilos araw-araw. Personal na naranasan ito ni Napoleon Hill. Sa panahon ng Great Depression, wala siyang pera, baon sa utang, at nawawalan ng pag-asa. Maiintindihan kung sumuko siya. Ngunit ginawa niya ang eksaktong kabaligtaran. Pinili niyang itaas ang kanyang ulo, magbihis tulad ng isang kumpiyansang tao, at nagsimulang magbigay ng mga libreng lektura sa radyo, kahit na wala siyang isang kusing sa bulsa. Binago nito kung paano siya nakita ng iba, itinayo muli ang kanyang reputasyon. At binuksan ang daan para sa pinakadakilang tagumpay ng kanyang buhay, ang aklat na Think and Grow Rich. Hindi siya naghintay na dumating ang tagumpay para kumilos ng matagumpay, nagpasya siyang maging personifikasyon nito muna. At marahil ikaw ay nasa puntong iyon ngayon, tinitingnan ang iyong buhay at iniisip, wala akong kakayahan, wala akong pera, wala akong suporta. Ngunit pinatunayan ni Hill na wala sa mga iyon ang kinakailangan. Ang kinakailangan ay ang kumilos. Paano kung, sa susunod na 3 araw, isabuhay mo ang prinsipyong ito, gigising araw-araw at itatanong sa sarili, paano kikilos ang pinakamatagumpay kong bersyon ngayon?
Ano ang mangyayari kung gumawa ka ng maliliit na desisyon na ganoon? Paano ka makikipag-usap sa iyong mga katrabaho? Paano ka tutugon sa mga hamon? Paano mo haharapin maging ang iyong sariling mga pagdududa? Ang simpleng pagkilos sa direksyong iyon ay magsisimula ng magpabago kung paano tumugon ang mundo sa iyo. Ang tinatawag ng karamihan na swerte o kapalaran ay, sa katotohanan, ang kabuuan ng mga persepsyong nilikha ng mga saloobin. Ang isang pinuno ay hindi muna kinikilala bago kumilos tulad ng isang pinuno. Kumikilos sila bilang pinuno at sa kadahilanang iyon sila ay kinikilala. Ang isang taong may kumpiyansa ay hindi naghihintay na maramdaman ang tapang para gumawa ng mga desisyon. Kumikilos sila sa kabila ng takot at pagkatapos ay nagiging isang matapang na tao. At eksakto sa detalyen ito kaya napakaraming buhay ang nananatiling nakakulong. Dahil ang paniniwala na nauuna ang kumpiyansa bago ang pagkilos ay isang bitag na nagpapanatili sa mga tao na walang pagbabago sa loob ng maraming taon. Hindi mo kailangang maghintay. Hindi mo kailangan ng panlabas na pag-apruba, isang titulo sa iyong o isang punong-puno na bank account upang magsimula. Kailangan mo lang magpasya na mamuhay ngayon na parang ikaw na ang iyong pinakamatagumpay na bersyon. At kapag ginawa mo yon, mapagtatanto mo na ang pagbabago ay hindi mahika, kundi hindi maiiwasan. Napansin mo ba kung gaano karaming tao ang nagsisikap araw-araw, gumigising ng maaga, lumalaban sa oras, humaharap sa trapiko, at nagpupursigi ng husto, ngunit sa pagtatapos ng buwan, ang pakiramdam ay walang nagbago. Para itong tumatakbo sa isang treadmill, maraming pagsisikap, ngunit walang pag-unlad. Nangyayari ito dahil kulang ang karamihan sa mga tao ng kalinawan sa kung ano talaga ang kanilang nais. Sinasabi nila, gusto kong maging matagumpay, o gusto kong kumita ng mas maraming pera, ngunit ang mga pahayag na ito ay masyadong malabo. Ang tagumpay ay maaaring mga hulugan ng ganap na magkaibang bagay sa bawat tao, at ang pera, kung wala itong malinaw na layunin, ay nagiging isang numero lamang na walang saysay. Palaging iginigiit ni Napoleon Hill na ang bawat dakilang tagumpay ay nagsisimula sa isang naglalagablab na pagnanais, ngunit hindi lamang basta pagnanais. Kailangan itong maging tiyak, malinaw, nasusukat, at may kasamang takdang panahon. Kapag iniiwan mo ang iyong mga layunin sa mundo ng pantasya, ang iyong isip ay walang sapat na gasolina para kumilos. Para itong pagbato ng darts ng nakapiring, maaaring tamaan mo ang target minsan sa swerte, ngunit hindi mo ito mauulit. Ngayon, kapag inilarawan mo ng eksakto kung saan mo gustong pumunta, ang iyong utak ay nagsisimulang gumana pabor sa iyo, sinasala ang impormasyon, kinikilala ang mga oportunidad, at ipinapakita ang mga landas na dati ay hindi nakikita. Ito ang reticular activating system sa pagkilos, ang parehong penomenon na nagpaparamdam sa iyo na makita ang kotse na nais mong bilhin sa lahat ng dako matapos mo itong piliin sa iyong isip. Ipinakita ng pananaliksik mula sa University of California na ang mga taong nagsusulat ng kanilang mga layunin at regular na bumabalik sa mga objektibong iyon ay may higit sa doble ang tsansa na makamit ang mga ito kumpara sa mga basta nangangarap lamang ng malabo. Ang pagkilos ng pagsusulat ay makapangyarihan dahil binabago nito ang isang abstrakto tungo sa isang konkreto. Kapag isinulat mo na nais mong, halimbawa, dagdagan ang iyong kita ng 20% sa susunod na taon, sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang tiyak na serbisyo, paglutas ng isang tunay na problema para sa isang grupo ng mga tao, wala ka na lamang pagnanais, kundi isang plano. At ang mga plano ay maaaring isakatuparan, ayusin at pagbutihin. Isaalang-alang ang kaso ni Wilma Rudolph. Ipinanganak siyang premature, nagkaroon ng polio, at sinabihan ng mga doktor na hindi na siya makakalakad muli. Sinuman ay maaaring tinanggap ang diagnosis na iyon bilang huling hatol. Ngunit si Wilma ay may malinaw at matingkad na larawan sa isip kung ano ang kanyang nais. Nakita niya ang kanyang sarili na tumatakbo, nakikipagkumpetensya, tumatawid sa finish line bilang isang nagwagi. Hindi iyon isang walang lamang biswalisasyon. Araw-araw niyang pinatitibay ang larawang iyon, at ang bawat pagkilos niya ay nakahanay sa kalinawang iyon. Ang resulta, siya ay naging 3 beses na kampiyon sa Olympics at ang pinakamabilis na babae sa mundo sa kanyang panahon. Hindi iyon swerte. Iyon ay ganap na pagtutok sa isang detalyadong layunin. Naranasan din ito ni Napoleon Hill. Siya mismo ay nabigo ng hindi mabilang na beses sa negosyo, dumaan sa mga krisis sa pananalapi, ngunit palaging pinananatili ang isang napakalinaw na pananaw sa epekto na nais niyang likhain. Ang turuan ng mga tao kung paano makamit ang tagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng organisadong pag-isip.
Ang kalinawang ito ang nagpanatili sa kanya nang tila walang nangyayari. Alam niya kung saan siya gustong pumunta, kahit na magulo ang kasalukuyan. At ang pananaw na ito ang binhi na kalaunan ay naging kanyang pinakasikat na aklat na nakatulong sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ngayon, isipin ang iyong buhay. Kapag tinanong ka kung ano ang iyong nais, maaari mo bang sagutin ito ng detalyado o sa mga pangkalahatang pahayag lamang tulad ng gusto kong maging masaya, gusto kong magkaroon ng kalayaan, o gusto kong mamuhay ng mas maayos? Kung hindi mo maisusulat ang iyong ideal na buhay, na may mga petsa, halaga, damdamin, at nasasalat na layunin, nabubuhay ka pa rin sa mundo ng ilusyon. Ang kalinawan ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nangangarap at ng mga nakakamit. Hindi sapat na sabihin mong gusto mong kumita ng mas marami. Magkano eksakto? Sa anong tagal ng panahon? Sa paggawa ng ano? Para kanino? Bakit? Ang bakit ay kasing halaga ng magkano. Kung ang layunin mo ay basta mag-ipon lamang, kapag dumating ang kahirapan, susuko ka. Ngunit kung ang dahilan ay kalayaan para sa iyong pamilya, seguridad para sa iyong mga anak, pagkilala sa iyong trabaho, o maging ambag sa isang mas mahusay na mundo, ang kalinawang iyan ang magpapanatili sa iyo kapag tila mahirap ang lahat. Kung gigising ka araw-araw na pakiramdam mo ay nagsusumikap ka ng husto, ngunit kakaunti ang nakakamit, ang problema ay maaaring wala sa pagsisikap, kundi sa kawalan ng direksyon. Para itong pagsasagwa ng bangka ng walang kumpas, maaari kang sumagwan ng buong lakas, ngunit hindi ka makakarating saan man. Ang kalinawan ng layunin ang kumpas na nagbabago sa pagsisikap tungo sa pag-unlad. Ang pagsusulat ng iyong mga layunin ay parang pagpirma ng kontrata sa iyong kinabukasan. Ito ay isang pangako na nagpapabago sa balang araw gusto ko, tungo sa makakamit ko ito. Kaya, tanungin mo ang iyong sarili, na isulat mo na ba ng detalyado ang buhay na nais mong mamuhay? Nilarawan mo na ba ang iyong perpektong rutina, ang kapaligiran kung saan mo gustong magtrabaho, ang mga taong gusto mong kasama, ang eksaktong halaga na nais mong matanggap, ang lifestyle na gusto mong buuin? Kung hindi, malamang na namumuhay ka sa autopilot, tumutugon sa mga kagyat na pangangailangan ng pang-araw-araw na buhay at ipinagpapaliban ang talagang mahalaga. Ang mahalagang maintindihan mo ay ang oras ay hindi natatagpuan, ito ay ginagawa. Nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan ang kalinawan upang magpribado, makita ang mga oportunidad kung saan dati puro kalituhan, at gawing konkretong resulta ang bawat pagsisikap. Ito ang nagtatangi sa mga nangangarap lamang at sa mga, unti-unti, bumubuo ng buhay na tunay nilang hinahangad. Sa isang punto ng ating buhay, lahat tayo'y nakakaharap ng mga sitwasyon kung saan ang kagustuhang sumuko ay tila mas matimbang kaysa anumang motibasyong magpatuloy. Yaong pakiramdam na nagsusumikap ka, nagpupunyagi, subalit wala kang makitang malinaw na pag-unlad. Eksakto sa mga sandaling iyon, nagiging malinaw ang pagkakaiba ng mga umaabot sa tugatog at ng mga napag-iwanan, ang kakayahang magpatuloy kahit walang anumang katiyakan. Tinukoy ito ni Napoleon Hill bilang pagpupursigeng ginagabayan ng pananampalataya, ang matinding paniniwala na, sa kabila ng mga pagsubok, mga nakasarang pinto, at mga batikos, nananatiling makabuluhan ang iyong pinili. Ilan sa mga kakilala mo ang nagsimula ng isang proyekto ng buong sigla, subalit agad itong iniwan sa unang balakid. Ito ang karaniwang siklo, paunang kaguluhan, hindi maiiwasang pagsubok, at maagang pagsuko. Ang hindi nauunawaan ng marami ay ang mga sandali ng pinakamatinding pagsubok ay siya mismong nauuna sa pinakamalalaking tagumpay. Para bang nagtatanong ang buhay, tunay mo ba itong nais? At ang sagot ay hindi sa mga salita, kundi sa kakayahang magpatuloy sa pagkilos, kahit walang palakpakan, walang agarang gantimpala, at walang anumang katiyakan ng tagumpay. Pinatotohanan ng positibong sikolohiya ang prinsipyong ito. Ipinapahayag ng mga pag-aaral na ang tibay ng loob, ang kakayahang bumangon matapos ang mga pagkabigo, ay mas mahalaga para sa pangmatagalang tagumpay kaysa sa talino, talento, o maging karanasan. Ang mga taong matyaga ay nagtatayo ng unti-unting kalamangan dahil ang bawat bigong pagsubok ay nagdadagdag ng mahalagang aral at nagpapatibay sa kanilang panloob na lakas. Ang magpursige ay hindi ang matigas ang ulo na pag-uulit ng mga pagkakamali, kundi ang pagwawasto ng iyong direksyon, pagbangon ng may higit na kalinawan, at patuloy na pagsulong. Isaalang-alang ang naging buhay ni Pele. Bago siya nakilala bilang hari ng football, siya'y isa lamang mahirap na bata mula sa Bauru, naglalaro ng nakayapak gamit ang isang bola na gawa sa medyas. Ang kanyang ama, na may luha sa mga mata, ay naghihinagpis sa kawalan niya ng kakayahang magtaguyod ng pamilya.
Ang lahat sa paligid niya ay tila nagsasabing ang pagsuko ang pinakamatuwid na landas. Ngunit ginawa niyang gasolina ang bawat batikos. Bawat pagkatalo ay nagpatibay sa kanyang determinasyon. Nagpatuloy siya hanggang sa ang kanyang matibay na paniniwala sa kanyang pangarap ay lumagpas sa malupit na realidad na nakapaligid sa kanya. Hindi na kailangan ng paliwanag ang naging resulta, siya ang naging pinakadakilang manlalaro sa lahat ng panahon. At gayon din ang nangyari kay Napoleon Hill. Sa pagbagsak noong taong 1929, halos nawala ang lahat sa kanya. Pagkalugi sa pananalapi, pagkabigo sa negosyo, panggigipit ng pamilya, at matinding kawalan ng katiyakan ang maaaring bumura sa kanyang pagkatao. Marami ang sumuko sa harap ng ganoong kahirapan. Subalit, ginamit niya ang panahong iyon hindi bilang dahilan para iwanan ang kanyang misyon, kundi bilang pagkakataon upang muling suriin, matuto, at palawakin ang kanyang pagsusulat. Ang mga masakit na karanasang ito ang humubog sa kanya upang maging isang taong may kakayahang magturo tungkol sa tagumpay, hindi lamang sa teorya, kundi mula sa tunay, naranasang karanasan ng mga pagkabigo at malalalim na personal na tagumpay. Marahil sa kasalukuyan ay may katulad kang nararanasan. Marahil ay napapagod ka na sa pagsusumikap at pakiramdam mo ay walang nangyayari. Marahil ay matindi na ang pagdududa sa iyong isip, kaya ko ba talaga ito? Sulit ba talaga ang landas na ito? Eksakto sa mga sandaling yon dapat lumabas ang pagpupursige. Sapagkat ang tagumpay ay hindi ang kawalan ng pagbagsak, kundi ang kakayahang bumangon ng mas mabilis kaysa sa iyong pagbagsak. Ang magpursige ay ang magpatuloy kahit walang anumang katiyakan. Ito ay ang sabihin sa iyong sarili, nasa laro pa rin ako, at hanggat ako'y nagsisikap, walang nawawala. Narito ang isang malalim na pagkaunawa, bihirang mauna ang motibasyon sa pagkilos. Madalas, hindi mo mararamdaman ang kagustuhang magpatuloy, ngunit kung pipiliin mong gawin ang susunod na hakbang, kusang lalabas ang lakas habang patuloy ka. Para itong pagtulak ng sasakyang ayaw umandar, ang paunang pagsisikap ang pinakamahirap, subalit kapag nagkaroon na ng puwersa, bawat susunod na tulak ay nagpapabilis pa rito. Ganoon din ang paggana ng pagpupursige. Nagtatatag ito ng ritmo na sa kalaunan ay nagiging kapansin-pansing resulta. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay sumusuko ng maaga. Naglalaan sila ng oras, lakas, at yaman, subalit kapag hindi agad nakikita ang resulta, agad silang kumbinsido na nawala na ang lahat. Ang hindi nila nauunawaan ay madalas, ang tagumpay ay isang pagsubok na lang ang layo. At ito ang pinakamahirap na pagsubok. Nagtatanong ang buhay, susuko ka na ba ngayon o patutunayan mong karapat-dapat ka talaga? Ang pagpupursige ay hindi isang likas na talento, ito ay isang sadyang desisyon. Ito ay isang kalamnan na maaaring sanayin araw-araw. Sa bawat pagbangon mo pagkatapos ng isang pagkabigo, sa bawat pagkakataong pinipili mong magpatuloy sa kabila ng pagdududa, pinapatibay mo ang kalamnan na ito. At darating ang isang punto kung saan ang pagsuko ay hindi na opsyon. Natututo kang tingnan ang mga kahirapan hindi bilang kalaban, kundi bilang mga guro na naghahanda sa iyo para sa isang bagay na mas dakila. At marahil ito ang eksaktong sandali na kailangan mong magdesisyon. Gagamitin mo ba ang mga balakid bilang dahilan o bilang gasolina? Dahil, sa huli, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtatagumpay at ng mga bumibitiw sa daan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang matibay na presensya ng pagpupursige. Ang pinakamalaking lakas na maaari mong hubugin ay wala sa kayamanang iyong taglay, sa posisyong iyong hawak, o sa pagkilalang iyong tinatamasa, kundi sa tahimik at matibay na pananampalataya sa iyong sarili. Iginigiit ni Napoleon Hill na ang pananampalataya ang walang hanggang elixir na nagbibigay buhay sa kaisipan at nagtutulak dito upang kumilos, isang konsepto na hindi konektado sa relihiyon, subalit malalim na nakaugat sa personal na paniniwala. Ito ang kakayahang maniwala sa iyong halaga, kahit walang ibang naniniwala, upang makita ang iyong potensyal, kahit tila sinasalungat ito ng lahat ng ebidensya. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay bilang bihag ng pagdududa. Maaari silang mangarap, subalit agad na magtatanong, karapat-dapat ba ako rito? Mayroon ba akong sapat na kakayahan? Masyado ba akong nangangarap ng malaki? Ang mga tanong na ito ang nagpapaliit sa anumang potensyal para sa pag-unlad. Ang pagdududa ay nagpapahinahon, ang pananampalataya ay nagtutulak. At narito ang isang detalye na pinatotohanan ng agham, hindi pinag-iba ng utak ang isang tunay na karanasan at isang matinding visualisasyon. Kung malinaw mong nakikita ang iyong sarili, nang may damdamin, na namumuhay sa realidad na nais mo,
ang iyong utak ay bumubuo ng mga neural pathway na parabang umiiral na ang realidad na iyon. At habang mas pinalalakas mo ang mental na larawang ito, mas nagiging kaisa ang iyong katawan at isip upang gawing aksyon ang senaryong ito. Si Bill Russell, isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng basketball, ay higit na naunawaan ito kaysa kanino man. Hindi siya namumukod tangi sa pagiging pinakamabilis o pinakamahusay, kundi sa kanyang matibay na paninindigan. Pumasok siya sa court na parabang tiyak na ang tagumpay. Hindi ito kayabangan, ito ay isang pananampalatayang napakatibay na wala nang pagpipilian ang iba kundi ang maniwala rin. At ganoon na siya naging 11 beses na kampiyon ng NBA. Ginawa niyang ehersisyo ng pananampalataya ang bawat laro, at ang kaisipang ito ang humubog sa realidad sa kanyang paligid. Ngunit narito ang pinakamatinding hamon, madaling maniwala sa iyong sarili kapag maayos ang lahat, kapag nagkakatotoo ang mga positibong resulta, at kapag agaran ang palakpakan. Ang tunay na pagsubok ay nangyayari kapag tila walang nangyayaring tama, kapag inilaan mo ang iyong sarili sa loob ng ilang buwan o maging mga taon at tila nakatigil ka lang sa iyong lugar. Kapag ang mga mahal mo sa buhay ay nagpapahayag ng pagdududa, at kapag maging ang sarili mong isip ay nagsisimulang bumulong na marahil ay hindi ito sulit. Eksakto sa sandaling iyon sumusuko ang karamihan sa mga tao. Sa sandaling iyon tunay na sinusubok ang pananampalataya. Tiniis ni Napoleon Hill ang pagsubok na ito sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay. Nagkaroon ng mga panahon na wala siyang kahit isang piso sa bulsa, kinatok ng mga nagpapautang ang kanyang pinto, pinabibigat siya ng mga problema sa pamilya, at kahit noon pa man, patuloy siyang nagsusulat, nagtuturo, at paulit-ulit na sinasabi sa kanyang sarili na ang kanyang misyon ay mas mataas sa mga balakid. Nang tanungin kung bakit siya nagpatuloy sa kabila ng kawalan ng nakikitang resulta, sumagot siya, dahil ito ang aking pagkatao. Ang pahayag na ito ay naglalahad ng kakanyahan ng tunay na pananampalataya, hindi lamang ang maniwala sa kung ano ang iyong ninanais makamit, kundi ang maniwala sa kung sino ka sa buong proseso. At marahil ito ang iyong sitwasyon ngayon. Marahil ay may malalaki kang pangarap, subalit hindi pa nagkakatotoo ang mga resulta. Marahil ay nakakarinig ka ng mga batikos mula sa lahat ng panig, kasama na ang mula sa iyong sarili. Ang gagawin mo sa sandaling ito ang magtatakda ng takbo ng iyong buhay. Kung paniniwalaan mo ang mga boses na nagsasabing wala kang kakayahan, hahanap ang iyong utak ng mga dahilan upang kumpirmahin ang paniniwalang iyon. Ngunit kung, sa kabila ng lahat, patuloy mong igigiit, naniniwala ako sa aking sarili, kahit walang katiyakan, walang pagkilala, walang agarang resulta, sisimulan mong hubugin ang isang bagong pagkatao. Ang mga salitang inuulit mo sa iyong sarili ay mga butong itinanim sa matabang lupa ng iyong isip. Kung patuloy mong sasabihin, hindi ko kaya, tatanggapin ito ng iyong utak bilang katotohanan. Ngunit kung babaguhin mo ang iyong panloob na usapan at igiit, ako'y natututo, ako'y umuunlad, ako'y sumusulong, ang iyong isip ay magsisimulang maghanap ng mga patunay na nagkukumpirma sa pag-unlad na ito. Ganito nabubuo ang pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng isang malaki, maringal na gawa, kundi sa pamamagitan ng araw-araw na ugali ng paniniwala. Isama ang gawaing ito sa iyong pang-araw-araw na routine. Isulat ang iyong mga pagpapatibay, i-record ang iyong sariling boses na nagdedeklara ng iyong mga layunin, i-visualize ang iyong sarili na namumuhay sa realidad na nais mo na parabang ito na ang iyong kasalukuyang realidad. Habang mas inuulit mo, mas tinatanggap ito ng iyong subconscious mind bilang katotohanan. At kapag tinanggap ito ng iyong subconscious, nagbabago ang iyong pag-ugali. Titigil ka sa pagsasabotahe sa iyong sariling pagkakataon, magsisimulang mapansin ang mga oportunidad na dati mong hindi pinapansin, at lilinangin ang isang presensya na nagbibigay inspirasyon ng tiwala sa iba. Sa isang punto, laging magdududa ang mundo sa iyo. Mga kaibigan, kasamahan, maging ang mga miyembro ng pamilya ay kukwestiyonin ang iyong mga pagpipilian. Ngunit ang totoo, walang sinuman ang kailangang maniwala muna, kundi ikaw. Sapagkat ang realidad ay yumuyuko sa kagustuhan ng mga may tiwala sa sarili. Hindi tumutugon ang buhay sa mapagdududa na sumusuko, kundi sa matyaga na nagpipilit. At kapag kumilos ka ng may paninindigan, hahanap ng paraan ang universo upang maging kaayon. Ang pagdududa ay nakakapigil, subalit ang pananampalataya ay nagpapabago. Ang pagpili sa pagitan ng dalawa ay nagaganap araw-araw, sa mga maliliit na sandali kung kailan ka magdedesisyon kung babangon muli, gagawa ng isa pang hakbang, o susuko sa takot. Ang mga naniniwala sa kanilang sarili ay hindi na nangangailangan ng katiyakan.
Sapat nang magpatuloy sila dahil alam nilang ang kanilang katotohanan ay hindi nakabatay sa nakikita ng iba ngayon, kundi sa kung ano ang napagdesisyonan na nilang isabuhay bukas. Hindi mo na kailangang maghintay ng anumang panlabas na pangyayari upang simulan ang paggawi bilang isang matagumpay na tao. Ang pagbabago ay nagsisimula sa loob mo, sa maliliit na hakbang na iyong ginagawa ngayon, sa kaliwanagan ng iyong mga hangarin, sa iyong pagiging matyaga sa kabila ng mga hadlang, at sa matibay mong pananalig sa iyong sarili. Iyan ang tunay na punto ng pagbabago. Ngayon, kung nais mong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng pag-unlad, ang susunod na video ay narito mismo sa iyong screen, naghihintay sa iyo. Magkasama, maaari tayong umakyat sa isa pang baitang ng hagdan ng karunungan at maging mas mabuti ng 1% kaysa sa iyo ngayon. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa puntong ito at inaasahan kong makita ka sa susunod na video.